Pilipinas, ang oras po, 6:37. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH, Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Martes? Meron pa bang election fever? Lalong-lalo na sa ating mga excited pa rin, Mantakin nyo yun sa amin po sa Marinduque. Ito yung excited ako sobra doon sa resulta ng Marinduque. May mga matindi yung pagbabago sa amin sa Marinduque. Kasi doon po sa amin ay git-gitan ang labanan para sa gobernador. Naglalaban isang lokal ng Marinduque, Ginoong Melgo, at ang kalaban po naman niya ay ang dati yung kasalukuyang gobernador, si dating Associate Justice ng Supreme Court, si Governor Presbitero Velasco. Usapang Legal. Si Governor Velasco, itong dating Associate Justice ng Supreme Court, ay siya po ang tatay ng aming kasalukuyang kongresista, si Congressman Lord Alan Velasco, na umupo bilang House Speaker. I think sa anong taon ba ito? Nagkaroon ng term sharing diyan sa Kongreso, So nagpalit po sila dahil last term si Congressman Velasco at last termer na din si Governor Velasco. So ang nangyari, natalo si Governor Velasco by parang 200 something votes, ang konti lang po ng diferensya, 200 plus votes lamang ang diferensya, Just a bit of history. Just a brief background, Ito pong si Lord Alan Velasco ay nakatunggali na din niya bilang kongresista. Ito namang anak ng aming dating gobernador at kongresista din na si Carmencita Reyes, nakatunggali nitong si Lord Alan Velasco dati. Itong si Gina Reyes na dating asawa ni Congressman Dodo Mandanas dyan sa province of Batangas. Usapang Legal. Nakaupo po sa pwesto itong si Gina Reyes, but eventually nabaliktad ang sitwasyon. Natanggal si Gina Reyes at ang sinasabing totoong nanalo ay itong si Lord Alan Velasco, at doon nagumpisa ang lahat. Ayan. Usapang Legal. Pagkatapos, ang aming kongresista na si Congressman Lord Alan Velasco, yung kasalukuyan po, tinalo siya by how many, I think that's 17,000, medyo malaki-laki ang gap. Ang kalaban niya at tumalo sa kanya ay ang isa kong kababayan sa Buenavista, Marinduque, na si Ginoong Reynaldo Salvacion. Yan. So yun po ang tumalo sa kanya. Sa gobernador, yung gitgitan ang labanan, itong si Melgo, I think taga Buac, may-ari ng isang kainan dun sa amin. And I don't know what else kasi hindi ko naman po sila personal nakakilala. Usapang Legal. Exciting po At yung best friend ni Romy Gonzales, diyan po sa Abra, ay nanalo din, Nagkatotoo yung sinabi niya na tandaan mo, mananalo akong kongresista, Daggal, Pasensya na kayo, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mangomentaryo pa konti-konti, pumitik pa konti-konti, lalo na dito dahil I'm sure narinig na po ninyo yung kumalat na video kung saan inamin na din naman nitong nanalong kandidato na ito na talagang sinabi niya, tandaan mo, babalikan kita. Although ang sinasabi po niya babalikan, kakasuhan ko siya. Ayan. So, yun lang po yun. Although, doon po sa original na report ni Romy Gonzales, wala namang mini-mention na pangalan ni
kandidato, di po ba? Usapang Legal. Kayo naman mga kandidato, mga opisyal ng gobyerno, wag naman po kayo masyadong sensitibo, 'di ba? Lalo na kapag kausapin, no, na may kaugnayan sa inyong posisyon. But anyway, no, wala po tayong specific na topic for today. Wala muna tayo sa lupa problems. Wala muna tayo sa mga marital problems. Dito muna tayo sa mainit na usapin patungkol po dito sa nangyaring halalan. Kaninang umaga na po ako nakauwi sa pag-aantay. Magandang gabi po muna sa inyo. Hindi po namin kayo nakakalimutan, Ginoong JB Bernos, dyan sa Lone District of Abra. Usapang Legal. At syempre pa, magandang gabi po sa lahat ng mga nanalo, no? Lalong-lalo na dun sa mga hindi namili ng boto. Magandang gabi din po sa mga natalo pero may dignidad dahil lumaban ng patas. At para po sa mga nanalo dahil sa pamimili ng boto, shame on you. 'Di ba? Shame on you sa pagtingin, no, sa ating mga kababayan bilang ganun lang ang halaga. Usapang Legal. At sana po sa mga pinalad ngayon, patunayan nyo naman sa taong bayan that you are worthy of it at hindi personal na mga interest lang ang isusulong. Baka naman ang interest nyo lang mapalaki ang negosyo ni ate, mapalago ang negosyo ni kuya. O kung hindi man yung iba, mga tambay pala at naghahanap ng mapagkakakitaan, tumakbo sa pwesto dahil yun lang ang pwede. Pagkatapos mangungurakot lang, abay wag naman, mahiya naman kayo sa taong bayan. Usapang Legal. Ayan, medyo mainit ba? Do you agree with me? Oh, 'di ba? Napakahalaga po na patunayan ninyo sa taong bayan na nagtiwala sa inyo. Para sa mga gumamit ng dahas, shame on you. At dadating din ang pagkakataon, no? Ang Diyos at ang kalikasan ng sisingil sa inyo. Pero, no, para po sa mga bumoto ng tama, no, hindi bumoboto sa magnanakaw, hindi bumoboto sa kurakot, hindi bumoboto sa mga bayolenteng tao, at wala naman pong perpektong kandidato, ano, pero at least yung lesser evil ba, no? Nakakalungkot actually, no, na ang choices natin kadalasan or karamihan sa ating mga choices ay sino ba yung lesser evil, pero at least, no, doon tayo nagsettle sa medyo maayos-ayos naman. Usapang Legal. Anyway, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Ipagpapatuloy po natin ang may kaugnayan sa halalan, especially sa resulta, no? Kayo po ba, kamusta po ba yung inyong mga ibinoto sa pagkasenador? Gayon din sa party list at sa inyong congressional district. Marami, hati-hati. Combination of different parties, no? Dahil yung iba, 'di ba, ang kampanya ni Vice President Sara Duterte, ang kampo ng mga Duterte ay go for Duterte, no? Ang kampo naman ng yung manok ng administrasyon ay vote straight, although towards the latter part of the campaign, 'di ba, hindi na binabanggit itong si Senator Amy Marcos na nananatili sa ika-12 pwesto, hanging in there. At gayon din, no, si Camille Villar, no, na ito naman ay pinuputakte ng mga bashers. Bakit? Dahil nga daw po doon sa prime water. Yung prime water na walang water. Usapang Legal. Ayan. Kumusta po dyan sa Palawan, no? Lalong-lalo dyan sa Puerto Princesa City. Sino pong nanalo dyan sa inyo? Virginio Gapulaw Senior. Sino pong nanalo dyan? Ayan. Magandang gabi sa Tita Sita Arevalo. Irene Francia. Oy, sabi niya, yata niya ito, supporter siya pala ni Mayor Isko. Ma'am Grace Recta, sino pong nanalo dyan sa inyo? Ditas, sabi niya, congratulations. We're hoping for you to continue serving the Filipino people through your good governance na walang bahid ng katiwalian. Sabi niya ganon. Para sa ikaunlad ng bayan. Ayan, thank you very much.
Para sa hindi pinalad, acceptance is the key. Good luck, Pilipinas. I totally agree with you, Dita. Sabi niya, yung sabi ni Gail, yung nag-vote buying, hindi naka-ROI, hindi makaka-ROI, no? Si Juliet Gatudan, nakakahiya daw sa mga hindi pa nagko-concede. Ito naman, Bisaya siya. So, meron siyang comment tungkol kay Gwen. By the way, this is historic also, no? Si Governor Gwendolyn Garcia, no? Anak ni Pablo Garcia, no? Ay natalo ni Pam Baricuatro. Hindi ko masyadong kilala itong si Pam Baricuatro, but I know Gwen. At matagal na rin siya na nasa pwesto. Magandang gabi sa iyo, Gael, Kenneth Arevalo, at itong si Marites Alvarez. Magandang gabi. Okay. Sabi niya, sana nga ay karmahin yung mga ginagawa niyo sa tao. Sabi niya, magandang gabi sa iyo, Valentino Melena Poncia. Yung iba dyan, hindi ko nababasa kasi characters yung nakalagay. Evangeline Bugto Racho, Jerry Sumagaysay, Mami Belen Rivera. Kumusta po dyan sa Batangas? No? Yung anak ni Governor Vilma Santos ay hindi pinalad. Magandang gabi sa iyo, Violeta Espiritu, si Gerald Gamboa, at si Julio Bodiongan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal! Aunt May, magandang gabi sa iyo, Bongski, at si Michael Velasco. Oy! Michael Velasco, kamag-anak mo ba si Governor Velasco? Ito, taga-Buwak, Marinduque. At magandang gabi po sa mga taga-Bagtingon, Buenavista, Marinduque, lalong-lalo na yung naapektuhan dyan ng hindi daw naman po yun mina, yun daw po ay construction ng water dam o reservoir para sa ating mga kababayan na magsasaka. Nasa 200 plus daw po, no, ang makikinabang. Titingnan po natin. Usapang Legal! Aunt May, Jam, Bongski, Roma, magandang gabi po sa inyo. Ito pa, at congratulations din sa isa nating kaibigan, Judge, magandang gabi sa iyo. Malilipat na po siya dito sa Maynila. So congratulations sa iyo, Judge Dennis Mendoza, dyan sa Manila RTC. Usapang Legal! Ayan, mamaya po, aalamin din natin. Meron na ba tayong ganda? Meron na ba tayo nung yung ating, kasi napaka maulan di ba? Maulan, kukunin natin. Hindi, maya after pagbalik natin, kukunin natin si Pag-asa. Gusto nating malaman, ito ba mga pag-ulan? Kasi kahapon or kagabi, di ba, umulan ng napakalakas. May mga areas na binaha. Ngayon, umuulan na naman po ng malakas. At may mga areas na babahiin nyo naman. But of course, kahapon, hindi natin ito napansin. Ngayon, hindi rin din natin ito napansin, ito mga pagbaha na ito. Bakit? Kasi mainit at tutok tayo sa politika. Ngayon, back to reality. Ramdam na naman natin ang pagbaha. Usapang Legal! So paano na nga ba yung mga nandito sa NCR? Here is our challenge to you, no? Sikapin po ninyo na solusyonan ng maayos, lalo na itong mga problema sa pagbaha. Kasi may ambag din dito ang LGU, ang DPWH at of course, problema po natin itong lahat Usapang Legal! Anyway, magbabalik pa po tayo. Please send me your messages kung ano po ang nararamdaman ninyo, lalong-lalo kung nasa ang lugar po kayo, kung kumusta ang naging halalan dyan sa inyo. Are you happy with the results? So, at ano po ang inyong mga agam-agam o kaya ay mga pangarap, no? Lalong-lalo na. Although 3 taon lang naman ito Kaunti lang ang magagawa dito sa 3 taon na ito. Pero, yung kaunti na yon, malaki rin po ang epekto. Or kung walang ginawa, ay ang laking problema. Or worse, kung wala nang ginawa na maganda, ninakawan or kinurakot pa kayo or ninakaw pa pati inyong mga ari-arian. Usapang Legal! Magbabalik pa po tayo, ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Hindi po muna tayo magdidiscuss tungkol doon sa mga legal questions. Wala munang lupa problems or marital problems or hiwalayan problems. Wala muna noon. Dito muna tayo sa eleksyon. Pero
bago tayo magpatuloy, kunin muna natin ang DOST Pag-asa dahil umuulan ng basa. Kumusta po ang panahon, Ginoong Benny Estareha? Magandang gabi po sa inyo. Good evening po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay umiiral na weather systems natin ay ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan, pero may dala itong mas maraming moisture kaya ina-expect na po talaga natin na mas dadalas pa po yung ating mga thunderstorms at mga minsan malalakas sa paulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Doon lamang sa may norte, asahan pa rin na makulimlim na panahon overnight. Ilocos Region, Cordillera Region, and halos buong Cagayan Valley may mga thunderstorms at meron mga kalat-kalat na ulan. Epekto ng frontal system naman o yung area kung saan nagbabanggaan yung mainit na easterlies at may kalamigang hangin mula sa hilaga. And yung easterlies din, nagdadala rin po ng maalinsangang panahon in many areas of our country. In fact po, dito sa Metro Manila, umabot pa rin ng 42 degrees yung ating heat index kanina. And yung forecast natin na heat index bukas ay 42 degrees muli bago magkaroon ng mga pag-uulan. And other areas pa rin na magiging mataas yung heat indices, yung mga kapatagan po dito sa Luzon, Visayas, or even dito sa may Mindanao, kagaya ng Camarines Sur, Cavite City, yan yung mga nagtatap po usually, no? Olongapo, Mindoro, Palawan, mga areas po sa Capiz, Iloilo, hanggang sa may Butuan, Agusan del Norte, matataas yung heat indices natin dyan. Kasi wala pong bagyo, wala pong sama ng panahon. Wala naman po. Kasi ang lalakas ng ulan eh. Bale yung formation ng bagyo po natin, mga isa or dalawa for this month of May. At walang indicator po na may mabubuo for the rest of this week. Pero nag-umpisa na po ba ang tag-ulan or hindi pa? Hindi pa naman po. Kailan po ba mag-uumpisa ang tag-ulan? Usually mga katapusan po ng Mayo hanggang start of June. Pero nasa transition period na tayo. Nagpapalit na yung hangin natin at yung behavior ng mga pag-ulan natin is papunta na talaga sa rainy season. Pero bakit sobrang init pa din, sir? Easterlies. Okay. Apo. Okay, sige. Maraming salamat po, sir. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Usapang Legal. Narinig po ninyo Benny Estareha ng DOST Pag-asa. So wala naman pong sama ng panahon, no? Ang sinasabi po ni Sir hindi pa rin umpisa, hindi pa rin nag-uumpisa ang tag-init, pero nasa transition period tayo kaya ulan-init, ano? Anong sinabi ng mood swings? Kasi kainit-init, biglang uulan, tapos iinit ulit, kaya ito po yung nagkukos ng sama ng pakiramdam, no? Yung painit, ilamig-init ang panahon. Usapang Legal. Anyway, gusto ko pong basahin. Ang dami mga nagre-react doon sa doon sa Marinduque. Magandang gabi po sa inyo. Chona, magandang gabi sa iyo, Chona Seco, Dennis Seco. Sige, alam mga ko ito mga angkan ko ito Rodel Anasio, Cesar Boy Patreche. Magandang gabi sa iyo. Kirchi Warlito, magandang gabi sa iyo. Ito si Anthony Abrenica, Dennis Saeseco, Tita Ami Miraflor Garcia, Virginio Gapulaw Senior, gayon din sa inyo Danilo Romulo, Len Lorente, Maricor Angeles, si Miss Maricor Angeles. Magandang gabi sa iyo. At syempre pa magandang gabi sa iyo Miss Roxanne Costo, thank you very much sa pasalubong. Si Dante Reyes, sabi niya, sensya na, ngayon lang ako Okay, magandang gabi sa iyo, Dante Reyes and Leonardo Libron. Si Edrio Florido, ang sabi niya, mabuti naman at natauhan ang mga kababayan natin sa Marinduque. Walang nakapasok na Velasco, walang nagawa ang pera. Magandang gabi po sa inyo. Comment po yun ng Ginoong Edrio Florido. Si Archie Valencia dyan sa Zamboanga City. Kumusta po ang Zamboanga City? Kumusta ang resulta ng halalan dyan? Ronald Rabino, magandang gabi sa iyo. At itong sabi niya, congratulations daw kay Minda Salvacion ng Benavista Marinduque. Nanalo bilang first councilor ba ito? Si Ramon Abadillo sa Santa Rosa, Laguna, Maricor Angeles. Magandang gabi po sa inyo. At yung iba pang mga nanunood sa inyo, magandang gabi. Ingat po kayo sa pagdadrive papuntang Calgary, Ginoong Jam. Usapang Legal. Kanina binabanggit po ng ating interview, no, doon sa grupo nila, doon sa programa nila Miss Karen at saka ni Kabayang Henry Uri, yung tungkol sa party list. So, ang tanong, no? Kasi
Di ba, sino po bang binoto ninyong party list group? Kasi ang sinasabi po ng ating Article 6, Section, I forgot na kung anong section, sa ating Philippine Constitution, yun pong meron pong allocated, or Section 5, Article 6 ng ating 1987 Constitution, 20% ng komposisyon ng ating lehislatura, so lower house, yung Congress, ay dapat na bibilong sa mga party list groups. Dati, originally, ang discussion po tungkol sa party list ay dapat na yung mga sectoral representation, may sectoral representation, representatives, yung mga marginalized sector, na dapat yung kakatawan doon sa marginalized sector ay miyembro din noon, ngayon hindi na, diba? Kakalungkot, bakit? Imaginein mo naman, magre-represent sa kung anumang grupo, halimbawa farmer, hindi naman farmer, walang kamalayan, di ba? O kung anumang grupo dyan, ang nakakakuha lang ng pwesto, bakit kanyo? Ay kasi may pera may pera para kunyari magre-represent, pero in reality, mga patakbo lang din ang mga politiko. Usapang Legal! At yun ang malungkot na realidad, So take note po, marami pong mga representante or kinatawan, para sa party list, because the allocation is ilan ba ang ating party list, iba lang ba ang ating congressional seats, Kasi ang congressional seats po, dalawa pa ang uri ng kinatawan natin sa Kongreso. Una, yung mga district representatives. Like for example, sa amin, Lone District of Marinduque. So meron pong isang pwesto para sa kanila. Na ang mga bumuboto lamang sa kanila ay yung mga within the area. Yung ibig sabihin, yung nakatira doon sa Lone District na yon, doon sa district na yon. So ito pagdating naman sa yung pangalawang uri ng mga kinatawan sa Kongreso, isa yung tinatawag na party list representative na punong-puno po ng kontrobersiya. Bakit kanyo? Supposedly, ang iniisip natin ay sila ay magre-represent o kakatawan sa mga marginalized sector. Farmers, o sino ba yung mga marginalized sectors? Yung mga nasa laylayan, mga kadalasang nakararanas ng mga hindi pantay na access, access sa mga resources and opportunities, o kaya naman ay sa mga ang tawag ng serbisyo ng gobyerno, yung nasa hindi kilalang background. Kabilang dito yung mga nahaharap sa mga diskriminasyon, dahil sa kanilang ethnicity, sa kanilang gender, kaya sa kanilang kapansanan, sa sexual orientation, o yung mga status, kaya yung edad. Kaya meron tayong Senior Citizens Party List, meron tayong mga ganon, at saka yung mga PWD. Tapos, sila yung mga nakaka-experience ng mga, kumbaga, ay kulang, nakakaranas ng kakulangan sa mga tulong, ng mga basic necessities, para sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na pagdating sa healthcare, sa education, employment, at housing. Kaya, merong nagsasabi na, trabaho, o kaya naman ay para sa healthcare. I think, I don't know kung miyembro nito si Doc Willie Ong, pero merong isang nakita akong billboard si Doc Willie Ong, para sa mga concerns sa healthcare. Usapang Legal! So because of that, meron po tayong sinasabi po ng batas na meron dapat na 20% allocation para sa kanila, yung mga marginalized sector or mga sectoral representatives, farmers, mga laborers, workers, sabi niya, yung labor, peasants, mga uring manggagawa, urban poor, yung mga indigenous cultural communities, mga IPs, gayon din women, youth, and mga iba pang sektor, pero hindi kasali yung religious sector. Kung matatandaan ninyo, si Pastor ba yun? Si Pastor Eddie Villanueva, di ba siya yung isang grupo? Ano bang tawag doon sa grupo ni Eddie Villanueva? Pero hindi siya doon. Kilala lang siya bilang doon sa religious group na yun. Pero hindi doon yung kanyang kinakatawan. Kasi bawal po yung religious sector. Usapang Legal!
ngayon, nagkaroon po ito ng issue. By the way, yung party list po ay nakasaad po ito sa ating saligang batas, 1987 Constitution. So, pursuant to that, meron po tayong Republic Act 7941, no? Ito yung Party List System Act na naging batas noong 1995. See the discrepancy, the gap, no? 1987, pagkatapos yung Party List System Act 1995, no? Dahil hindi naman isang bagsakan yun na inimplement yung 20% na galing doon sa marginalized sector. Usapang Legal. So naging issue dyan. O dapat ba ang galing yung magre-represent doon sa marginalized sector, dapat din ba kung halimbawa urban poor, dapat urban poor. Attorney, hindi naman talaga urban poor yan, ang yaman-yaman yan, ang dami niyang mga negosyo. O, di ba? Because doon po sa isang desisyon ng Korte Suprema sa atong paglaom versus Comelec, ito po ang salarin. Ito ang salarin. Bakit nakakapasok yung mga, no? Bakit nakakapasok yung mga hindi naman talaga miyembro, no? Hindi naman talaga miyembro or nabibilong doon sa, say for example, urban poor, hindi na taga-urban resident pero hindi naman poor, nasa rich sector, no? No, 'di ba? The irony. So paano ang iisipin mo tuloy? Paano naman ako ikakatawan nitong isang taong ito na maghahatid daw ng tutulong daw para isulong ang aking mga karapatan bilang isang urban poor, samantalang hindi naman niya naiintindihan, no? Ang aming mga pangangailangan, kaming mga urban poor, or say for example, no, kakatawan sa mga magniniyog. Tatay ko ay miyembro ng COCOFED dati, no? Yung nagbabayad ng ilang porsyento ng kanilang tawag doon, kopra, no? Para daw sa mga magniniyog, pero hindi naman magsasaka ng niyog ang kumakatawan, no? Abogado, no? Example lang po ito, I'm not saying like that. I'm not saying, wala po akong pinipunto dito na kung sino man, ano? Pero mga ganong klase po ba, kinatawan daw para sa mga fisher folk, pero hindi naman farmer, hindi naman mangingisda, ano? O kaya mayroon palang mga barko, no, na ginagamit sa pangingisda pang big time. Hindi naman yan marginalized sector kung big time, di po ba? Usapang Legal. Kasi doon po sa atong paglaom versus Comelec, ang sabi kasi kung ililimit natin yung pwedeng maging nominee doon sa mga talagang miyembro nito or sa talagang mga nabibilang sa sektor na ito, baka wala naman silang pera pang sustento sa kampanya para makapag-launch ng campaign. Kaya ang sabi dapat, no, yung kakatawan, no, doon sa grupong ito ay miyembro ng grupong ito for at least 90 days. Yun ang masaklap. Kasi kaya nga sige, kakandidato ako sa susunod na halalan, magpapamiyembro na lang ako, no? Hahanap ako na may open, pwede ko silang bigyan ng pera para ako ang kakatawan sa kanila. Yun po ang naging isa sa mga dahilan kung bakit naging masaklap itong sanay magandang adhikain ng party list system. Usapang Legal. Yun ang naging problema. Ito yung sa desisyon ng atong paglaom versus Comelec. This is 1995. No? Issue doon sa party list group. Kaya eto na. Yung mga kung sino-sino, kapatid ni senator, kapatid ni congressman, yung kakatawan sa ganitong grupo, o kaya create nitong political party na ito para, sa kanila pa rin, makakuha ng, ng discretionary funds, o ng yung iba nga, MOOP, kung saan dinadala, di ba? Usapang Legal. Marcelo M., magandang gabi sa'yo. Ang daming nagme-message. Sabi niya, nakakatawa pa nga po ang pangalan ng ibang mga party list group. Sabi ni Mami Belen Rivera, totoo, no? Magandang gabi sa'yo, Joe Pensaber, dyan sa Bacoor, Cavite. Ito pala yung si Gael. Thank you very much. Yung CBAC party list, si Eddie Villanueva.
Okay, si Valentino Melene po siya, pansin ko lang, wala man lang kumakandidato na patungkol sa mga illegal mining o patungkol sa kalikasan at yung patungkol sa mga illegal logging. Syempre, paano sila kikita? 'Di ba? Kagaya dun sa amin sa Marinduque, naging biktima kami ng Marcapper Mining Corporation, no? Ayon nga po sa pag-aaral, no? Dahil ito pong more than 30 years, no? Ito pong Marcapper Mining Corporation nag-release ng mine tailings, binaha ang Marinduque, malaking bahagi, especially diyan sa Buac at sa Buac area. Kaya naman sinasabi po nila maraming skin diseases, uri ng sakit sa balat, at dahil nga po sa chemicals maaring nakaapekto din sa development ng pag-iisip ng mga tao, na lalo na yung mga naapektuhan umiinom ng tubig dyan sa area na yan, malaki ang epekto, no? Syempre pa hanggang ngayon hindi pa rin I don't know kung fully compensated na, kasi nag-award po ng damages, no, doon sa kumpanya na nag-ooperate ng Marcapper Mining. Pero ewan kung ano na po nga ba ang nangyari, because until now wala na tayong naririnig. Usapang Legal. Jerry Valdez, Romeo Herong, at yung iba pang mga comments dyan babasahin ko. Ano kayo? Ay, sabi niya, party list, buong pamilya na sila lahat. Ay, oo, mula sa anak, kapatid, lolo, lola, pamangkin. Ganon ang nangyayari. Magandang gabi sa iyo, Carlo Celoso. Gayon din sa iyo, Jerome Lorenzo. Kung kayo po ay nagme-message sa akin, doon po sa page ko, no? Kasi wala po akong access doon sa ibang mga pages, dahil ang may access lang po ako ay doon sa Attorney Rina Seco na page. Yon. Sumasagot din po ako doon paminsan-minsan. Usapang Legal. Siegfried Ankay, magandang gabi sa iyo, at si Santi Seco Cruz at Ivy Gutierrez. Magandang gabi sa iyo, Santi at Ivy. Si Valentino Melena Poncia, Romeo Herong at Jerry Valdez. Marami pa pong iba. Yun pong, if you have some questions po, especially patungkol dun sa party list, pwede ko po yung sagutin. Usapang Legal. Ang tanong, attorney, paano kung less than 2%? Ano ba yung qualifications para makapasok or makakuha ng isang seat? Alam niyo po ba ay 150 plus, no? Yung ilan ba? Yung mga bumoto, hindi ko na-check ang daming mga party list representatives may party list groups na nakisali sa sa ating halalan ngayon. Pero marami diyan, no? Kung hindi man negosyante, ay nabibilong sa pamilya ng mga politiko, o kaya naman po ay kasama doon sa mga iba talaga ang orientation. Hindi marami diyan ay kasama sa mga negosyante. Meron diyan yung taga-police or militar. Diyan merong mga dubious na mga advocacies, hindi mo maintindihan, o kaya may mga corruption cases. Meron diyan, di ba? So ganyan. So, samantalang ang dapat na nire-represent ay yung labor, peasant, mga fisherfolk, urban poor, indigenous cultural communities, elderly, mga handicapped, women, youth, veterans, overseas workers, and professionals. Supposedly ganoon. Kaya lang naiba na po ang orientation. Usapang Legal. Ito si Romelda, pati ML party list na rin. Parang ML ay hindi naman po yun yung Mobile Legends. Hindi din po martial law. Yan po ay, tingnan nga natin, hindi ko alam Okay, so, yun. So, yun nga po ang nakakalungkot. Tapos, so, ang question ngayon, attorney, paano pagka kasi at the moment, kailangan po ng 63 open po ang 63 seats para sa party list. This is 20% of what number, no? Kung according to the number of congressional districts, no? So yung 63 na yon dapat mapunan. So kapag may 2% of the total votes na napunta sa party list groups, naka 2% of that, automatic entitled siya, no, dun sa automatic allocation na 1 seat.
no? Isang upuan para sa kanila. Pero ang sinasabi po ng batas, hanggang 3 upuan lang or 3 pwesto lang para sa isang party list group or party list representative or winning party list representative, no, or party list group, hanggang 3 upuan lamang, kahit pa malaki or kahit pa more than ilang porsyento ang nag-garner nilang votes, no. So nililimit pa rin po para magkaroon naman ng balancing sectoral representation. Usapang Legal. Ngayon, ay attorney, hindi naman nakakalahat, 'di ba? Tingnan po natin. Sa number 7, yung Uswag Ilonggo, o ilang porsyento lang, although hindi pa naman po tapos ang botohan dahil nasa 97.28 o 97.28%, 2%, 2 and 72%, no? 2%, 2.72% na lang ang kulang, no, nabibilangin pa sa ating mga boto. But then again, no, yun pong Uswag Ilonggo ay nasa pang-7 pwesto with 1.88%. So hindi pa siya naka 2%. Pwede pa itong mag-adjust o umangat pa kung makakakuha siya ng additional votes doon sa 2.78%, no, natitirang hindi pa accounted or hindi pa nabibilang or hindi pa pumapasok sa system ng Commission on Elections. So kapag ka naka 2%, automatic na meron po yan. But lumagpas ng 2%, nagkakaroon po ng additional seat allocation. So may first round of allocation, that's the automatic kapag ka naka 2%. Pagkatapos pag sumobra, meron po silang formula ang Commission on Elections para malaman kung 2 or 3 seats ang na-obtain ng isang party list group. Usapang Legal. Si Alfredo Lucena, 3 ba ang uupo o ano bang ibig sabihin ng representative ng party list? Ibig sabihin yung nominee po ng party list. So kapag ka po nag-file sila ng certificate of candidacy, nagkakaroon din po ng mga screening, meron pong inilalagay doon, ito, no, ito ang kakatawan sa amin kapag ka nanalo kami. O kaya naman ay ito yung pangalawa naming nominee. So kung naka 2% lang po 'yan, no? So yung first nominee lang ang uupo bilang kongresista. Pero kung lagpas sa 2%, no? In proportion po, so magkakaroon sila ng extra seat hanggang 3 seats, no? Bale, isang automatic, no, at 2 extra seats depende po sa bilang ng boto or porsyento ng boto na kanilang natanggap. Sila po ay mga kongresista din. Pero syempre, ito ay ibiniboto nationwide, no? Hindi yung kung sino lang, halimbawa, mga grupo ng mga farmers, farmers lang dapat ang boboto. Hindi po, no? Depende. Ako, for example, anak ako ng farmer, anak ako ng magsasaka, pero isa akong abogado, pwede akong bumoto para, say, for example, gusto ko ay nagsusulong ng human rights. O, say, for example, gusto ko ay nagsusulong ng mga karapatan ng mga kababaihan o ng urban poor. So, depende po yun. Ayan. Usapang Legal. Okay, meron bang... sige, may report po tayo eh. Pero ipapasok natin. Okay, eto pa, may magre-report. Okay, that's... meron po kasi tayong report. Nandyan na ba yung reporter natin? Okay. Si Miss Grace Sansano ay mag-uulat patungkol dun sa anak ng pinaslang na mayor ng Rizal, Cagayan, nanalong pinakabatang mayor sa Region 2. Ito ba yung mga Ruma? Tama ba ako? Okay, Grace Vera Sansano, magandang gabi sa'yo. Yes, magandang gabi sa'yo. Eto na. At maraming nag-aantabay dito kasi sa Cagayan, even in Region 2. Yung anak ng pinaslang na alkalde sa Rizal, sa lalawigan ng Cagayan, siya ay tumakbo nga bilang mayor ng naturang bayan. Sino ito, Grace? Siya'y nanalo. Siya si Jamila Ruma. Okay. Tama nga. Si Ruma. Oo. Alam mo bang siya ay pinakabata na nanalong mayor ngayon sa buong region? Ilang taon na ito? Siya ay 21 years old lamang. Ang nanay ba, Grace, pasensya ka na, itutuloy-tuloy ko na yung tanong. Ang nanay ba nitong si Jamila Ruma, ay itong si Attorney Ruma na ba? Yung si Lady Attorney
Ruma. Yes. Ah, Yes. okay. Ah, Mhm. Kaya kanina talagang yan yung inaabangan at marami nga yung nasaktan, nagulat doon sa pangyayari ng tambangan at pagbabarilin. Itong si Attorney Joel Ruma. At masakit nga dahil panahon ng eleksyon nung mangyari yan, panahon ng kampanya. Alam mo bang ang nakuha ni Mayor Jamila Ruma ay 5,134 laban doon kay Mamawag na tumakbo naman, nakalaban nga niya, nakakuha ng 3,661. So maliit na ano lang ito, Grace, maliit na bayan lamang ito kung ganyan lamang ang turn ng vote. Okay. Yes, maliit na bayan ang Rizal. Kaya talagang doon, ang maliit na bayan, di ba, talagang magkakakilala lamang, magkakamag-anak, walang iba-iba. Kaya yung pangyayaring yun kay Attorney Joel Ruma ay parang isang bumbang malaking balita doon sa kanilang bayan at hindi lang sa kanilang bayan, sa buong Cagayan. So, si Jamila ay nagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Development Studies sa De La Salle University sa Manila. Isa siyang consistent Dean's Lister sa kanyang paaralan at nakakuha rin siya ng Best Thesis and Best Thesis Presenter nang ito ay magtapos sa kanyang pag-aaral. Grace, question. Magaling. Kumusta ang status or galaw ng kaso laban naman sa mga pumaslang kay dating alkalde ito, no? Si Ruma? Yeah. Oh, okay. Si Attorney Joel. Ang sinasabi ng mga otoridad ay nakatutok naman sila at mayroon na raw, di umano, ay mayroon ng suspect at yan ay kanilang hindi bibitiwan yung pangyayaring ito. At Pero, katunayan nga, Grace, may 5 million na Pabuya. reward sa makapagtuturo. Pero hanggang ngayon, wala pang nakukuha. Pero Grace, ito ba ay confirmed na election-related violence or election-related death? May kinalaman ba ito sa politika o personal na away o issues? Alam mo, Attorney Rina, hanggang sa ngayon, ito nga ang masakit, walang masabi ang mga otoridad kung ito'y personal na may kaaway siya o sa kanyang trabaho bilang isang abogado or may kaugnayan sa kanyang pagsisilbi sa bayan bilang mayor ng bayan ng Rizal. So, until now, wala pa. Although may binuo ng Special Investigation Task Group para tumutok nga dito sa kasong ito na nangyaring pamamaril, pagdaklang kay Attorney Joel Ruma. Okay. Kumusta naman, Grace? Sinong nanalo sa Aurora? Sa Aurora, ang nanalo ay si incumbent Governor Reynante Tolentino at ang kanyang running mate sa vice-gobernador na si Engineer Sid Galban bilang vice governor. Kumusta naman ang performance or mga allocations or mga seats for the Angaras? Okay naman yung mga programa rito. At Hindi, I mean yung mga nanalo, may mga Angara pa ba na nakapwesto? Oo, ang nanalo ngayon, of course, wala naman kasing kalaban si Congressman Romel Angara. Pero yung lahat, yung buong slate nila ng tumakbong mayor, ay lahat panalo. Out of the 8 municipalities, lahat nagwagi. Okay. Nanalo. Okay. Yun. Thank you, Grace. Okay, yan muna yung ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Maraming salamat sa iyo, Miss Grace Vera Sanzano. Ayan, so hanggang ngayon, mananawagan tayo sa ating mga otoridad. Baka pwedeng bilis-bilisan ng investigasyon. Although we understand naman na medyo marami-raming mga insidente ng karahasan. At parang napansin nyo ba, mas talamak ngayon ang bentahan ng boto, or not really bentahan, but
bilihan ng boto? Or is it just because tayo maraming mga reels na lumabas, may mga videos, mga memes, no, na nagpapakita. Hindi ko alam kung yun ang dahilan na maramas na i-expose lang or talagang mas marami lang ngayon, no? Pero maganda po na kung talagang gugustuhin yung kunin yung pera, itama nyo po yung boto. Huwag nyo pong iboboto all the more, no, kapag kayo ay tinatawaran ng inyong boto. Usapang Legal. Katagal-tagal ang sakripisyo na mangyayari. Paano kung nasa pwesto ay nagpasasa sa kaban ng bayan o sa mga natural resources ng ating lugar? Paano nyo babawiin yun, di ba? So, cargo de konsensya natin. Magandang gabi sa iyo, Alfredo Lucina, Rose, Melvin Letrodo. Magandang gabi. Sang-ayon po ako sa sinabi po ninyo tungkol sa party list na yan. Dito po sa amin sa Tingog. Maraming salamat po sa inyo. At syempre Marcelo M. Rose, magandang gabi. Si Loida Sacramento at thank you very much po mga taga Santa Rosa, Laguna. Oy, hindi pinalad itong si Congressman Daniel Fernandez, si Dan Fernandez. Bakit kaya? Okay, magandang gabi sa iyo, Marie Tejada Seco. Magandang gabi sa iyo, Obet Seco. Magko-commercial na ba tayo? May commercial pa? Really? Hindi ko alam. May 5 minutes pa tayo. Magko-commercial daw po muna kami. Hindi nyo ako agad ni-remind. Babalik po kami. Ilan po muna mga paalala dyan. Laman po kayo. Usapang. Sorry, hindi ko na I lost track of time. Si Dan Fernandez ngayon. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga miyembro ng Tondo Foreshore Market Vendors Development Corporation or TOMVEDCO, lalong-lalo na po kay Lilia Seco, gayon din sa kanyang husband na si Rex Seco, pinsan ko po yung si Rex. Si Rosalie Herosanib, ang kanilang collection head. Magandang gabi din po sa inyo, Ma'am Rosalie Sinder, ang kanilang accounting head. Magandang gabi po sa inyo, mga miyembro ng TOMVEDCO dyan po sa Tondo, dyan sa Barangay Barrio Magsaysay, Tondo, Manila. Siyempre, magandang gabi din po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Ihahabol ko lang kasi nanonood po sila sa atin. Dina Heronco, magandang gabi din sa iyo, Rex. Bowie Mercado, magandang gabi. Si Hil Ocampo, magandang gabi sa iyo. Ito, yung mga taga Quezon pala ito. Magandang gabi sa iyo, Pabs Kamaya, dyan sa Rizal. Si Facebook ni Roy, magandang gabi. Ivy Gutierrez at si Roland Frack, magandang gabi. At yung ibang mga nanonood sa atin, thank you very much for watching. Lilinawin ko lang na even po, kahit po hindi umabot ng 2% ang nakuha ng isang party list group, kung hindi po mapupunan yung 63 seats na available for party list, irarank na lang po nila. So kahit pa less than 2% ang boto na nakuha, pwede pong makakuha ng seat sa Kongreso bilang party list representative. Yun lang ang masaklap. Usapang Legal. At magandang gabi din sa iyo, Obet Seco, June Valencia at Kenneth Arevalo. Balis nga ng oras. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Sa Tuesday po, Thursday. Sa Thursday po, regular programming. So ipadala nyo na po ang inyong mga legal questions at pipili po ako ng topic suitable on Thursday. Magsama-sama po tayo Thursday. Nakasama ko po sa kabilang side si Billy Domingo at syempre nakasama ko din po sa kabilang sa TV. Thank you very much. Hindi ko alam kung sino sila. Ako pa ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.